Kaya, So marami pang pangangailangan in the future, so you have to be ready for this. Is that the reason Yes. why yung DABSU, yun nga, naglalagay na ng community college sa Porac? opo, Tsaka mabilis din lumaki yung populasyon ng Porac, no? mabilis. Lalong-lalo na boundary ng Angeles. Opo, at the same time kasi, hindi lang kami kasi yung magbe-benefit ang bayan ng Porac when there is an extension of DABSU. Kasi malapit po ang Santa Rita, malapit ang Guagua, malapit ang Florida. Tama, It will be very easy for yung mga poor and I-absorb families nyo. na pwede nating ma-absorb sa eskwelahan. Kasi, at saka yung accessibility maganda po kasi, di ba mayroon na tayong direct Florida to Porac? Kasi may mga terminal kami sa sentro ng Porac. So talagang palawak ng palawak, no? Yung development sa Porac. Opo, ano lang siguro yung kailangan. Meron naman kayong finances para maano yan. As much as Para possible po, mapondohan. di ba may mga ira na pumapasok, may pondo nang gagaling sa buhangin, we try to make sure that there will be allocated funds for that. And at the same time, gumagawa rin kami ng paraan, tinatawag natin pong networking. So, hindi kami nagsasawa para magbigay ng mga budget proposal. Tsaka kayo, sipag nyo. Ako nagtataka nga sa mga Metro Clark Advisory Council members, kayo pang nag-sponsor ng isang meeting, si Mayor, Opo. And that was really, really, laudable. And I believe, kasi kaya naman, basta Pero nagpresenta kayo, no? Syempre. Ang very aggressive ang inyong marketing ng bayan ng kailangan Porac. kasi maging aggressive ka. Right now po kasi, this coming July 12, magkakaroon po ng tinatawag na SOMA sa munisipyo. It's just a very simple SOMA na gagawin namin within the municipality. Yung tinatawag ng State of the Municipality Address, wherein our dear mayor will, para magbibigay na siya at maglalahad, ano bang nangyari sa Porac? Magre-report after 1 year. After 1 year. Ano ba talaga nangyari? Parang yun ang sasabihin yung mga sinasabi mo, parang magno-notes na lang sa mga sasabihin mo ngayon. Kaya ginagawa namin as much as possible at gumagawa rin po kami ng magazine. We're trying our best kasi sabi nga natin, if we don't take the risk, walang mangyayari. Tsaka yung cable TV, abot sa inyo. Kaya nandito nagpapasalamat ngayon. nga kami sa cable TV. Actually, gusto namin ang Porac maging Wi-Fi din siya. Pero kasi nasa network system na po kami. Tinulungan kami ng isang buting dyan, nagtatrabaho sa may SIAC. At siyang tumulong sa amin para magkaroon ng sistema. Yung Porac ngayon. Ngayon, ang mga opisina, mabilis na. You don't have to walk out from your room just to call somebody to the next department. So, pwede mo siyang kausapin. So, you can use the local 103, local ganyan. So, pwede na po ngayon yan sa Porac. Para na kayong motel, no? So, later on, we're planning sana magkaroon kami ng mga tinatawag na kasi iwaiwalay yung mga opisina namin, magkaroon din ng mga local numbers like sa Rural Health Unit 2, sa may Manibaog. Mas mabilis ang communication. Mas mabilis ang communication. At mura na, pero sa una, syempre, you have to invest something. Let me ask about healthcare naman. Anong ginagawa nyo para sa healthcare? Marami pong ginagawang healthcare, especially nakapokus talaga yung mga rural health centers namin. Ang Rural Health Unit 1 na nakabase sa munisipyo at saka Rural Health Unit 2 na nakabase dyan sa may Manibaog. And then we're planning to put up another Rural Health Unit 3 sa may model community. And aside from that, we try to coordinate also with big institution. Kung makailan lang, I try to coordinate with Madam Bagasina para magkaroon ng medical Tumutulong din missions. si Mama? Oo, si Ma'am Bagasina. Actually, they're planning now and then choosing which among the barangays na maraming indigent na pwedeng matulungan. And then, nagpapatulong din po ako dyan sa may malaking mall dyan. Pwede ba siyang banggitin? Sige, Yung SM. I try to coordinate with the foundation. Nang sa gayon is, magkaroon naman ng medical missions. And aside from that, ang buting mayor namin, nakikipagkaibigan sa may ONA, sa Hospital ng Angeles, sa may Florida, sa Plaza Romana. Meron na yung Rafael Lasatin, ngayon yung tungkol sa kidney, di ba? Opo, mayroon na po. At saka yung Porac District Hospital, at yung JBL. Pero si naman ata, si Gobernadora, isa ata sa mga priorities ng healthcare, di ba? Ayun po, priorities niya. Kaya nagtutulungan at the same time, sinasabay din yung tinatawag nating PhilHealth. Kasi right now... So may now, networking kayo. Mayroon po. Alam niyo kakayahan niyo, alam niyo mga kakulangan niyo. So you try to kung make saan up. kami kulang, dapat pupunuin pupunuin ng mga network namin. Kasi hindi pwedeng ikaw lang Kasi yung tinatawag nating, it's a community. Tama. Sa gusto natin, we need to work as one community, as not just a group, not just a simple group, but rather, kailangan makita mo kung saan ka pwede. Tama. Siguro, it's just a matter of, kung mga dito, hindi ka umubra, it's okay. Tama. It's better to do something that not doing anything at all. Pero so far, you have been successful. In the 1 year that Mayor De La Cruz was there, Yes. you have been successful. Siguro hindi po kami makakarating hanggang July
At the same time, maraming nang nangyari when it comes to Actually, infrastructures. nababanatan lang kayo dun sa mga piggery, no? Opo. Pero overall, nakikita naman yung efforts ng Opo, kasi Municipality of at Porac. the same time, as much as possible, on the part of education also, as much as possible, kung mga indigent sila, yan, tumutulong din si Madam GMA. We try to coordinate with them. Kailangan maging masipag ka lang. And then, kailan lang, si Sir Giorgio Marbinay, mayroon din siyang scholarship na tatrabahoin din namin. Nang sabihin yung mga talaga hindi makapag-college. And then, yung mga high schools namin, alam natin na puro na nga yung mga tao pero hindi pa rin kaya yung tinatawag nating public schooling sa mga high school. So, Kaya community college talaga yung... So, yung buting mayor namin, as much as possible, yung registrations nila, Pero binabayaran sinasabi for si the Mayor whole na year. masyadong mahihain naman eh. Bakit ganon? Laging behind the scene, laging bumubulong Ano sa kasi siya mga yung, tao niya. Bakit ganon? Ano bang... Ang talagang gusto lang talaga ni Mayor, yung magtrabaho siya ng tahimik, May aksyon. pero may aksyon. May resulta naman. May resulta. Yun. Tsaka ano naman po siya, yung... Bagay, nung una, hindi ko naririnig yan. Oh. Actually, hindi ko naririnig yan. Mga kaibigan ko naging mayor sa Porac. Pero kayo, you're trying to put Porac into the modern age, ha? Yes. As much as possible kasi dapat hindi ka mapag-iwanan. As much as possible, kung anong merong resources ka, try to develop that resources. Kasi hindi And naman- add more to that. And add more to that. And then at the same time, yung pinag-usapan po natin magmula kanina, yung networking. So, Yes. maraming tulong yon in the process. And then nakikita rin natin yung, we need also suggestions from people. Kasi kaya nga Nakikinig naman kayo. Ay, nakikinig. Baka naman ang gagaling nyo doon. Hindi kayo nakikinig. Nakikinig kami. Pag may sinabi sila, we take it positively. Tama, Kasi ang approach dapat parati dyan is, okay, it's nice to be aggressive, but you need to be positive in every way. Pati yung mga nasa barangay, pag meron silang Kasi suggestion. actually, pupunta si na mayor at saka si vice mayor kasama yung mga konsehal, nagkakaroon ng consultation sa mga barangay. So talagang napapakinggan ang ating mga kababayan sa Kung ano mga Porac. sinasabi na. Kaya lang, sabi nga ni mayor, we have to use the resources accordingly. Kung sinong may kailangan, yun ang mauna. It should be according to priorities. Hindi pwede yung lahat kaagad, pero dapat mauna muna yung may prioridad na kailangan siya. Okay. So Ronela, we still want to continue this, but we have to stop now because we're running out of, kulang yung oras. Pero meron ka bang gustong idagdag, pwede pa yan, Ronela. Opo. So sana sa susunod, makakasama na natin si Mayor, Ay, no? opo. Ay, maraming salamat din po. Isang karangalan on the part of Poraqueños, ng mga taga-municipality ng Porac, ang may bibitahan sa ganitong talakayan. At alam natin na dito talaga nagsisimula kasi you need to be vocal at the same time to advertise what you have. And market what you have. And market what you Kasi have. kung di ka naman kumikibo, sino walang makakaalam yan, mangyayari. di ba? At palalabas natin ito sa international, ha? Ay, salamat po. I-ano natin, sa YouTube natin ito para makita ng ating mga kababayan na nasa abroad, na galing sa Porac, galing Pampanga, kung ano na po ang nagaganap sa Porac ngayon. Ay, opo. The hardworking people of Porac, hardworking officials, they're there. Alam mo yun, hindi naman na natin sila, kung tatamad-tamad kayo, hindi na naman namin kayo invite eh. Pero we've seen your efforts, we've seen how serious you are in marketing your town. So tulong-tulong tayo dyan. And at the same time po, yung sana sa mga Poraqueños, extend a helping hand din. Yes. Kasi hindi lang yung mga nasa gobyerno natin ang mga trabaho. Kailangan sama-sama, tulong-tulong, iisa, para sa isang layunin. Ano kasi yung slogan nyo? Yung slogan po namin, at sabi nga po Poraqueño, agresibo, positibo, progresibo. Tama ka dyan, no? At mangyayari lang ho yan, mga kaibigan, kung meron hong tulungan ang ating pong pamahalaan at saka yung mamamayan, we cannot expect the government to deliver everything for us. So if we do our share, we will see the realization of the dream of Poraqueños, making it one of the top towns, not only in Pampanga, but in the whole country as well. Thank you very much. Ronel, thank you sa inyong mayor. Sa mayor, Salamat din po. Maraming salamat po kay Mayor. Sana sa susunod po makakasama na namin kayo dito po sa ating programa, ang Aksyon Central Luzon, Special Edition. And you have a nice day.